Hello everyone, I am Cindy from Happy Immunity and welcome to my program, Cindy Listens. Kasama natin ngayon at makakapanayam si RB. RB, kumusta? Hi, okay lang. Araw ngayon ng day off namin. Ano yung mga naging lakad mo ngayong araw? Ano, hindi naman ako masyadong gumagala, pero galing ako ng church muna, tapos kinikita ko yung ibang mga kaibigan ko. Yun. Gaano ka nakatagal na nangingipang pansin? Dito sa Hong Kong, pa lang ako, 7 years. May nanggaling ka ng Ng ibang bansa. saan bansa? Siguro yung first time ko, galing ako ng Dubai, and yung pangalawa doon sa Singapore. Pang third time ko na dito sa Hong Kong. Ano yun yung naunang mong abroad? Ilang taon ka na? 23 lang ako noon, first time ko nag-abroad. Kasi akala ko ang buhay ng abroad mas masaya. Siyempre, first time, bata. Ano yung naging ah, trials mo nung may error in trial ka nung nag-apply, 'di ba? Kasi at the age of 23. Hmm. Ano yung mga naging way mo na kailangan ko mag-abroad? Ito yung paraan ko. Hindi, nung sa Dubai, hindi mahirap. Kaya mas madali para sa akin. Siguro within 2 weeks nakaalis ako. Na parang ang bilis-bilis na hindi ako handa. Tapos sabi kasi nila cleaners yung trabaho. So, sabi ko, ay kaya po yun. Kasi cleaners naman, hindi na yun sa kabata. Sabi ko, kaya po yun. Tapos yun, within 2 weeks nakaalis ako ng Pinas. Nakailang kontrata ka sa Dubai? Ano lang, 1 year lang ako doon. Kasi pagdating mo doon, hindi talaga cleaners pala yung trabaho. Ano yung nadating trabaho? Galaga ako ng baby. Iba yung sa kontrata. Iba yung alam ko na trabaho kaysa dinatnan ko. After mo noon, di umuwi ka Pilipinas, sumubo ka naman sa Singapore. Mm-mm. Sa Singapore, ano naman yung mga naging trials din sa'yo na sige, pasukin ko ulit sa Singapore? Ano yung nagustuhan mo sa Singapore? Bakit mo siya napili? Yung Singapore kasi magandang bansa. Unang-una, di ba? Saka malapit sa Pilipinas. And then, kasi noon, ayoko nang bumalik ng Middle East. So, gusto ko ng Singapore kasi salary reduction sila dati. Yun. Tsaka, parang safe na bansa. Yun. Kaya doon ko pinili nung pangalawa. Medyo mahirap kasi, di ba, wala kang sahod for 6 months. 6 na buwan. Mm-mm. Pero Paano yung yung pang daily needed mo? Siyempre, may pangangailangan tayo, pang personal. Libre ba yun? Oo, pero lucky ako kasi nagkaroon ako ng amo na mabait sa Singapore. Totally, hindi talaga ang trabaho sa bahay nun. Hired nila ako as domestic helper, pero yung trabaho ko is caregiver ng anak nila na may sakit, special yung sa bata. So, mabait sila, lahat ng needs ko provide nila. Tapos may extra sila binibigay sa akin monthly. So, yun yung ka-advantage ko sa iba. Kasi nga, depende naman siguro sa amo mo yun na nakukuha. Sabi nga nila ang pag-abroad, swerte-swerte yan, di ba? Pagkatapos mo ng Singapore, Hong Kong na. Mm-mm. Dito na yung matagal. Oo, dito 7 years na. 7 years na. Oo. Ano yung naging goal mo? Bakit ka sumubok ka doon? Kasi yun pag galing mo ng Pinas at galing ka ng abroad, tapos bumalik ka ng Pinas, parang mahirap na parang nawala ako sa linya doon sa buhay ng Pilipinas. Parang sabi ko, mahirap mag-apply ulit ng trabaho. So, hindi ko mapoprovide yung needs ng pamilya ko, saka ako. Dahil kailangan kong provide yung sarili ko, di ba? So, nag-abroad ako ulit dito sa Hong Kong. Ikaw ba yung matatawag na breadwinner? Oo. Kasi ako lang siguro, ako yung tumayong ng pamilya ko. Kaya marami kaming kapatid, pero ako lang talaga. Di masabi ko ako lang yung gusto ko
ma-provide ko yung pangangailangan nila. Ang iyong mama ay ilang taon na siya? Ay, si mama ngayon, 57 years old. Si papa 60. Mga bata pa sila. Ano yung pinagkakabalan nila ngayon? Yung hanap buhay nila, yung nalilibang sila. Ano yung pinagkakabalan nilang trabaho sa ngayon? Kung meron. Sa probinsya kasi sa Bicol, di ba, ano, pagkupra, yun, wala naman talagang permanenteng ano, yung hanap po. Yung pagsasaka, tulad sa Bicol, kapag ka yung may bagyo, wala na yung bunga ng nyug, mag-antay ka na naman ulit, di ba? Tapos may kunting palayan ang papa ko, yun ang pinagbabalan. Yun yung nagiging daily routine nila. Paano mo nababalanse yung oras mo sa trabaho at yung oras mo sa pamilya mo? Hindi naman masyadong mahigpit yung amo ko. Anytime naman pwede akong tumingin sa cellphone ko or kahit nagtatrabaho ako, tumawag ako sa nila, okay lang. So, parang hinahayaan ko lang yung oras Na lumipas. sa gawin ko yung trabaho ko sa Tapos yung maghapon. oo, yung maghapon. Yung normal na parang bahay ko to, gawin ko tong trabaho ko kasi ako ang naiwan dito. Hindi naman kasi, yung mga amo kasi hindi sila nagsasabi na bawal mo yan gawin, bawal mo. Bahala ka na sa buhay mo. So, parang ganon. Yung, So, habang nagtatrabaho ako, ang ginagawa ko na lang, kukumustahin ko sila, tatawagan ko sila, isa-isa kung sino ang swerteng sumagot. Masaya na ako doon. paano mo masasabi yung may relax time ka sa sarili mo? Siyempre, isang linggong trabaho. Ano mo binibigyan yung sarili mo ng Relax. relax time? Ang relax time para sa akin ay ano, pag-araw ng linggo, binibigyan ko talaga ng oras ang sarili kong matulog. Yun talaga. Sabi nga, ang para sa akin, ang mga OFW, tulad sa amin, nagtatrabaho sa bahay, kulang kami sa tulog. So, yun ang relax time pag araw ng linggo. Tutulog ako minsan maghapon, minsan kalating araw. Yun na yun, relax na ako nun, parang pakiramdam ko na recharge na ako ulit. Tapos, yun, magsisimba ako. Yung mga kaibigan ko, tawanan kayo pag nagkikita, masaya. Ayun. Pero lumalabas din kayo ng mga kaibigan mo. Pupunta kung saan. Oo. Nag-iikot-ikot dito sa Hong Kong. Na-explore yung lugar. Oo. Tsaka alam mo na, yung picture yon, tayong mga OFW, akala nila ang ganda-ganda, di ba? Kasi, puro tayo picture. Hindi naman tayo nagpipicture na pangit yung background. Di ba? Yun ang relax time ko pag linggo. Talas. Tulog, church, kitain ko mga kaibigan ko. Then, uwi na ulit. Kung meron kang gustong may advice sa mga gustong sumubok din ng mga ibang bansa, ano yung pwede mo i-share sa kanila? Sa mga gustong mag-abroad, trabaho tulad namin, ano lang, tiyaga lang siguro, saka panghawakan mo kung ano yung pangarap mo, kung bakit mo gustong pumunta ng ibang bansa. Yon, tapos hindi madali ang maging OFW, pero kung may pangarap ka at ang unang-una, magtiwala ka sa Panginoon, kasi hindi ka niya papabayaan, siya lang yung magiging guide mo dito kahit mahirap po. Mayroon bang dumating sa buhay mo na sinubok ka kung paano ka naging matatag ngayon? Sinubok ako ng pagiging OFW dito nung pandemic na naoperahan ako dito sa Hong Kong ng ako lang, tapos wala kang kasama. Parang pagkiramdam mo, ikaw lang talaga. Maaari pa namin malaman yung operasyon saan? Oo, naoperahan ako dito sa Pinilik nung kasagsagan ng pandemic yan. Tapos walang makapunta sa'yo, walang kaibigan pwedeng magbisita sa'yo. Parang kahit amo, hindi ka na makapuntahan. Parang pinasok ka doon, bahala ka na sa buhay mo.
Ako, di ba naman walang bisita. Yun, mahirap kasi nga, kailangan mong anuhin yung sarili mo. Lakasin yung loob mo kasi walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang talaga. Yun. Yun naman. Yun na. Yun. Kasi siyempre kailangan mo maging malakas din Oo. Yun. para rin sa sarili mo. May gusto ka bang mensahe para sa mga mahal mo sa buhay? Nandito lang ako palagi kung hanggat kaya kong makatulong sa inyo. Nandito lang ako. Ayun na. Siyempre, padangat ko pa po. Thank you, RB, sa pagbahagi mo ng iyong kwento OFW. Thank you, Happy Community, sa pag-invite mo sa akin na makapanayam nyo. Good luck and God bless. Hello everyone, my name is Cindy and welcome to Happy Unity. Please don't forget to subscribe and hit the button.